So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest sinungaling. Naku, napasinungaling mo, Boy Inidoro. Okay na. Putang ina naman eh. Pare, sa Inidoro ko natutulog, pare. Putang ina! The greatest of all time! The gobernador sa kulungan, ang kauna-unahang taong Inidoro. Ang pinakaduwag sa balat ng lupa. Kinagita! Kinagita! Kininam! O, sabay-sabay ha! 3, 2, 1! Kininam! Norman! Gusgusin! Palakpakan sa utak ng isang napakalaking Inidoro! Ang putang inang yan! San Pablo'y... Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na tayong 8 na content ukol kay Francis Leo Marcos. And yes, dadami pa ito. Putang ina! Kininam! Sa last video, ay pinabulaanan natin ang paratang ni FLM na peke ang challenger ni MG na dinala sa kanyang bahay, mga kahombre ko. At ito pa, mga kahombre ko, nitong nakaraan, ang ibinabanat na niya sa akin ay meron daw akong sinabing masama sa Sputnik. Iliwanagin natin, tagalinis daw ako na Inidoro. Sabi ni Bakagago. Boss, totoo yun. Totoo ba yan? Alam mo, Mr. Mangusin, hindi kasing liit ng utak mo ang mga utak ng totoong Sputnik at totoong mga taong may pangkat. Ha? Alam mo, kung di mo na itatanong, gangsta din naman ako. Meron din akong naiintindihan dyan. At ako, naniniwala ako mga kahombre ko, na ang mga pangkat, hindi naman niya kriminal eh. Wala naman niyang ganun. Samahan yan. Samahan yan, Mangusin, ha? Hindi yan, sabi mo, Sputnik. Naku, lagot ka! Kung anong mangyayari sa... Ano pinagsasasabi mo, ha? Tinatakot mo mga tao at inilalagay mo yung pangalan na Sputnik sa bunganga mo without even doing a proper research. Oo, huwag ka magsasabi na Sputnik. Baka magalit sa'yo yung buong pangkat ng Sputnik. Oo, mentras hindi ka nila pinakikailaman, huwag mong idamay yung pangkat namin. Huwag mong isali sa kagaguhan mo. Okay? Kasi kapag sinali mo sa kagaguhan mo yung Sputnik, baka diyan ka matunaw. So huwag mo nilang idamay. Tama na yun tayong dalawa. Okay? Nagpapadala ka na naman sa mga fake account na nagko-comment at nagsusumbong sa iyo ng kung ano-ano without any proof. Tulad niyan, sabi mo, ipinrint ko lang ang ORCR ng sasakyan ko. Diyos ko, tama ka na! Napakasinungaling mo! Lunod na ang pagkatao mo sa iyong kasinungalingan. Isa na lang ang sumusuporta sa'yo, yung tropa mo na ang pangalan ay Casper. Isipin mo yon. Casper! Meron kang taga, yo, sa tabi mo. Kung ano na lang sabihin mo, kahit kasinungalingan, okay sa kanya. Palakpakan ang putang inang yan. Nagsimula ang storya ni Norman Mangusin bilang isang panadero kung saan nadala niya rin ang kanyang talento sa ibang bansa at siya ay naging OFW doon. About nga pala kay Mr. Norman Mangusin. Oo, kasama ko kasi siya sa sa Alpha Laal year 2000. Kaso yun nga lang, maga siyang terminate dahil nga sa GM namin
Naka-assign siya sa bakery section. Kaya nga siya na-terminate sa Alpala Plaza kasi yung GM namin natunugan na nagpapapirma siya. So may nagsumbong yung mga Indiano kasama namin hanggang sa nakapag-decision yung GM naman na i-terminate siya. Nang dumating ang COVID-19 pandemic, tumayo bilang isang philanthropist si Norman sa alias niyang Francis Leo Marcos at sinimula ng hakbang pagtulong sa pamamagitan ng Mayaman Challenge. Kaso lang, sabi niya, mga kahombre ko, siya daw ay ang anak at putok sa buho ng pumanaw na doktor na si Mr. Pacifico Marcos, which ayun po ay ang kapatid ng ating dating presidente na si Mr. Marcos. Siya daw po ang putok sa buhong anak nito. So in short, hindi po maintindihan ngayon, no? Pabago-bagong statement niya eh. From panadero po siya. Ito mga kahombre ko, napaka-inspiring po ng kanyang karera. Kasi from panadero, siya'y naging trilyonaryo. Putok sa buhong anak daw siya ni Dr. Pacifico Marcos. Kakaiba to mga kahombre ko. So, kung isipin nyo, no? Hindi humaintindihan kung ano ba talaga ang dugo nitong tao na ito. Dinaig pa ho ang tinatawag na dugong aso. Dito'y bukang bibig ni FLM na siya'y parte ng pamilyang Marcos at nagtataglay ito ng kakaibang kayamanan na pinapangalandakan niya sa social media, mga kahombre ko, ha? So, dumako naman tayo sa sari-saring mga pagpe-flex ni FLM ng kanyang mga kayamanan. Magbabae ko ng 5,000 o mag-anak ako ng 5,000, bibigyan ko ng tigi-tigisang bilyon lahat. Hindi ka pa rin mauubusan. Pati kaapo-apuhan mo, buhay na. Wow! Napakalupit mo naman, Boy Inidoro, a.k.a. Gusgusin. Kakaiba to, mga kahombre ko. Siya na po ang pinakamayaman sa buong mundo na ito. Miski kaapu-apuhan daw niya, ay buhay na rin. Ayun nga lang, yung mga totoo niyang anak nakarental, nakaupang. Oh, may nanonood pa ng TV ah. Okay. Oh. Gawa mo ang kape, anak. Okay, good. So, akala ko ba bibigyan mo ng bilyon yung mga anak mo? Then bakit nakarental lang sila? Kawawa naman. At kung totoo nga na ikaw ay mabuting padre de pamilya, ipakita mo nga ngayon ang estado ng buhay ng iyong mga anak. Naku! Kulaong ay ikaw ay panay na panay lang iyong mga kwento at iyong bidang pang-squatteran. Napakadelikado ng pinaggagawa mo sa sarili mo, Kulaong. Nako. Anyway. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Ellie sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Oo. Sino yung Marcos niya? Makikita rin natin ang matagal nang larawan ng pamilyang Marcoses at lehitay mo naman pong kasama si FLM dito, mga komre ko, si? O, di ba? Imagine ninyo. Para po siyang si Sedi. Pero, mga kahombre ko, alam nyo naman, ito po ay totoong siya, no? At kitang-kita naman po na tinatry niyang abutin. Kung makikita niyo yung kamay, nakaganto. Kasi inaabot niya po ang kamay ni Satanas. Mga kahombre ko, ganyan talaga, no? Kasama niya po ang kanyang mga kapatid na si Senadora Amy at si Bongbong Marcos. At syempre, si First Lady Imelda. At ang pumanaw na presidenteng si Marcos. Yan po, totoo yan, mga kahombre ko. Legit yan, ha? Malalaman rin naman natin ang pamilyang Marcos ay matagal nang pinagkakait na si FLM ay parte ng pamilya nila. At hindi nila ito nakilala kailanman. May kamag-anak ba kayong Francis Leo Marcos? Wala.
Baka hindi nyo kamag-anak, baka kapatid ninyo. Siguro. Hindi, hindi lang yun, marami yan. Kamag-anak nyo ba itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents? Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala, pero nagulat naman ako kasi wala naman kaming kamag-anak na gano'n. Nung tumutulong naman, nung nabalitaan kong tumutulong naman sa bigas, okay naman. Pero nung narinig ko na kung ano-ano rin, ang pinagalingan ng pera, natakot naman kami. So, hindi namin kamag-anak, in short. Sa ngayon, ginagamit pa rin ito ni Norman Mangusin, especially sa previous live niya, nakasama ang former First Lady sa phone wallpaper nito. Idol, sabi ni Imelda ay at BBM, hindi ka nila kilala. Ha? Poking ina mo. Ano yan? Nagpa-picture? Magkatabi kami sa upuan, tanga. Poking ina, tanga. So katulad nga ako nung sinabi ko, Mangusin o Marcos. No? Walang bearing ho sa akin yun. Kasi yung nagsilang sa akin, yung dugo ko royal blood na. Mga kahombre ko, eto, tingnan nyo, tansyahin nyo. Yung pagsasabi niya ng bearing paulit-ulit, parang yung kanyang mannerism na, alam mo na, 3, 2, 1, okay ninan. Isang pabungad na salita para kay Makagago. Makagago! Ukininam. Mga kahombre ko, bilang isang Pilipino na naging OFW, matagal din ako naging OFW, naging sobrang hirap sa akin na humanap ng mapagpapadalahan ng pera. And actually, sa totoo lang, yung hard-earned money ko na yon, na pinaghirapan ko talaga, no sleep, a lot of hours of work, syempre ayaw ko na mabawasan yun. Imagine niyo mga kahombre ko, ang tataas po ng mga transaction fees ngayon sa iba't ibang mga napapadalahan natin ng pera. Mapa-application man yan or physical. So ngayon, buti na lang, dumating si TapTapSend mga kahombre ko. At meron ka pang extra $20 mga kahombre ko sa una mong pagpapadala using my code. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na Makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. Walang bearing ho sa akin yun. Kasi yung nagsilang sa akin, yung dugo ko royal blood na. So actually mga kahombre ko, dahil royal ang blood niya, kapag yan ay nakatamuho ng saksak, ay inako, kulaong na kulaong ho ang kulay ng dugo niyan. Kulay violet. Tulad ng naging kulay ng itsura niya nung nalaman niya na nasa labas ako ng bahay niya. Gagawin ka namin katuwaan na mga supporter ko. Di ba?
Taina mo makagago. Araw-araw kita mumurahin, tarattado, minuminuto. Pukin ang ina mo. Ano ba naman yan? Ano, Norman Mangusin? Napakalaki ng bunganga mo, ganyan ka magsalita, oh. Tapos ang utak mo ganito kaliit, game over talaga, mga kahombre ko. Ano ba naman yan? Ang nanay ko ho ay anak ni Don Jose Antonio. Don Jose Mar Antonio. Okay? At, okay, ni Doña Carmelita Ariño Baking. Okay? Okay. Oh, i-search nyo. Ang tatay ng nanay ko ay si Don Jose Antonio ng Bulacan, Bulacan. At ang kanyang nanay ay si Doña Carmelita Ariño Baking. Kaya ang pangalan po ni nanay, according sa Certifico de Nacimiento, Spanish birth certificate yun. Pwede ko ipakita sa inyo. Okay. Ang pangalan ho niya ay Remedios Baking Antonio. Alright. Hindi lumalabas sa internet ang mga pangalan ng taong kanyang pinagbabanggit. Mahirap yan, Mangusin. Ang gulo ng buhay mo. Sa mga naging live ni Norman Gusgusin, aka Boy Inidoro, iniyayabang nito lagi ang kanyang mga kagamitan. Especially ang mga relo nito. Lahat ng kayamanan ni Makaogag, ito lang ang katapat. Wala nang iba. Yan lang. Yan. Yan lang ang katapat. 40 million. Yan lang ang katapat. Lahat ng kayamanan ni Makaogag. Ang relo sa larawan ay Audemars Piguet Royal Oak Iced Out Fully Diamond Set Style. Ngunit, base sa visual clues, malaki ang posibilidad na ito ay replica, fake, or custom-ized replica. Narito ang palatandaan na ito'y maaaring peke. Sa authentic AP Royal Oak, ang pagkakaayos ng mga bato ay sobrang precise at pantay, halos walang puwang or irregular spacing. Sa picture mo, medyo uneven at masyadong sparkly ang reflection. Madalas, ganyan ang lab diamonds o crystals. Bezel screws. Ang totoong Royal Oak screws ay perfectly aligned sa isang direksyon. Hindi random. Dito, iba-iba ang posisyon. Dial printing. Medyo thick at hindi crisp ang text ng Audemars Piguet sa gitna. Ang authentic ay sobrang pino at malinaw kahit i-zoom in. Kumakalat rin ang larawan na merong mga nabibili na ganyan sa mura at napakamurang halaga. At makikita po natin sa right, nandito yung di umano'y peking relo, mga kahombre ko. At dito naman sa left ay yung di umano'y nagwo-worth ng 40 million pesos. Pero kung inyong ipagkukumpara, mga kahombre ko, Meme God, ilapit mo iisa lang, mga kahombre ko. Iisa lang yan. Halatang iisa lang yan. Kita nyo na, mga kahombre ko. Ang layo pero ang lapit, di ba? Ang galing talagang mambudol-budol ng tao na ito. Palakpakan ang putang inang yan. Nako naman, Norman Gusgusin. Paano ka naman papaniwalaan ng mga tao? Well, meron pa ba naniniwala sa'yo? Meron pa ba talagang naniniwala sa'yo? I know for a fact. Nahirap ka nang gumalaw. Parang sakal na sakal ka na kay Boss MG. Last video ko nga mukhang durog na durog To the point na hindi ka na lang nag-live sa YouTube channel mo na lagi mong ginagamit. Ayan, nagkamali ka kasi nang binangga. Ayan ang malaking problema mo. Ulang ka sa research. Manang-mana ka sa lolo mong si Val Matubang. Naku po, ang gagaling yung dalawa. Kumakalat rin ang isang video ni FLM kung saan namamahagi raw ito ng pera. Ngunit ang ilalim nito ay tuwalya. Ay nako, ano ba naman nangyayari sa buhay mo, FLM?
Ipamimigay natin yan. Basher, pasok ka na, Basher. Oh. Tagal mo naman pumasok, Mighty Buraot. Oh. Mighty Buraot, liga. Ayan, Mighty Buraot. Magsawa ka, putang ina mo. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh, putang ina mo. Oh, ang dami niya, no. Oh. 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 Ayan, oh, Mighty Buraot, oh. Oh, kita mo, oh. Dahil pera, oh. Oo, ang kapal, oo. Parang gusto ko ano ba? Ayan, Mighty Buraot. Takot ako, marami, Mighty Buraot, oh. Oo. Nakita mo, Mighty Buraot? Oo. Ipinapangalandakan niya dito na ang pera daw niya sa maleta na ito or hand carry bag na ito, mga kahombre ko, ay nasa 52 million pesos. Nagawa ko na rin yan. Kulaong, nagawa ko na rin yan. Nung binili ko ang lupa ko. Ha? Kita mo, nagawa ko na rin yan. Kaso hindi yan flexing kasi ako, ginawa ko yon, binili ko ng lupa para sa aking pamilya. Ay, hindi mo nga pala maintindihan kasi wala ka namang pamilya. Wala ka nga palang pamilya. Marunong ka bang maging tatay? Ang sakit, no? My God. Wala ka nga palang idea. Isipin mo, kulaong, umabot ka sa ganyang edad, hindi mo alam ang ibig sabihin ng conjugal property. Bakit pa nga pala kita bibigyan ng magandang diskusyon in regards to this, di ba? Eh, wala naman napasok sa tuktok mo. Nako. Anyway, ako mga kahombre ko, so same lang yan, di ba? Magkasing laki sila. And I can assure you na napakabigat po ng maleta na yan, mga kahombre ko. Mabigat yan, ha? Kasi 1 kilo po, mga kahombre ko, ay 1 milyon. Tandaan nyo, we kilo money, kas. Kung naalala nyo, we kilo money. Ang 1 milyon ay 1 kilo. Now, mga kahombre ko, paano nangyari na ang 52 milyon, which is equivalent to 52 kilos. Ay, ginanon lang niya. Grabe na to. Mga kahombre ko. Tawagin na natin siyang si Super Norman Gusgusin. The Super Boy Inidoro. Inidoro man. Ang lakas nito, mga kabro. Grabe. Natakot tuloy ako. Eh, hindi na talaga ako magsasign ng waiver niya. Nakakatakot, mukhang napakalakas mo. Mas namutla pa nga ako kaysa namutla ka nang nalaman mo na nandyan ako sa baba ng bahay mo. Di ba? Nakakatakot, guys. I'm out. Ayoko na. No waiver, Mr. Mangusit. Ayoko ng waiver. Delikado. Isipin nyo, 52 kilos, ginanon lang. Oh my God. Grabe na yan, mga kahombre ko. Napakatindi niyan. Imagine nyo, nag-i-steroid yan. Kaso ang laman po ng panturok ay ihi ni Satanas. Kaya talagang strong guy. 52 kilos, ginanon lang. Ay, nako, kakaiba na to, mga kahombre ko. Nako, oh my God. Super kulaong. Inidoro man. Ang lakas, grabe. No waiver, ha? Ayoko na. Hindi ako papalag sa may turok ng ihi ni Satanas. Hindi ako papalag sa kanyang tao. Nakakatakot yan, mga kahombre ko. Kayo na lang makipaglaban kay Norman Mangusin. Not me. Ayoko. Noong isang araw lang, ay hindi nakapag-live si FLM. Kagabi at gayon din naman kahapon ng buong araw. Wow, nakakalungkot. Bakit ka naman ganyan? Akala ko ba twice a day mo akong pagmumurahin? 2 araw akong magla-live. Araw-araw. Para murahin lang si Makagago ng buwakan ng ina niya. At masabi ko sa kanya na wala siyang bayag. At masabi ko sa kanya duwag siya. Nag-live ito sa isang channel niya na napakahina. At unang banat niya, mga kahombre ko, ang sabi niya, dito ako magla-live para ma-monetize. Babalik na naman tayo kasi kinakain mo na naman na sinabi mo.
Akala ko ba kaya mo ko pinapasign ng waiver? Ayaw mong pagkakitaan kita. Sabi, buti may naniniwala pa sa'yo. Yung mga naniniwala sa akin, true account. Yan kayo, fake account. Pero hindi, pagkikitaan ko na rin kayo kahit fake account kasi kailangan ko ng views. Kailangan ko ng watch hour. Mamonetize na to, 10 na lang. 100 hour, tama-tama, 100 plus kayo dyan. O, di isang oras na ako mag-ngaangaw. Monetize na channel ko. Yun ang isip na di kalibre, tanga. Bakit ngayon, ang sinasabi mo, papalakasin mo yung isa mong channel para at least ma-monetize at pagkakitaan mo na? Meron ba talagang bilyonaryo na umaasa lang sa YouTube channel monetization? Nako, super chat nga ng fake na makagago na worth 249,000. Pinatos mo! I-screenshot mo pa! Oh, may nagpalipad! Sino to nagpalipad? Si Makagago! O, tingnan, i-screenshot natin. Okay. Babasahin natin to. Ayan! Sabi niya, dali. 12, Tokyo, Camela Homes, San Pablo, Laguna. Okay! Yes! Sandali. Ito maganda to. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto kong laban. Ikaw naman. Yan ang gusto kong laban. Oh. Okay, masaya to. Ito na yung pinakamasayang pangyayari. May bayag talaga. Oh, nag-super chat. Ito na. May bayag talaga. Ito, papakita natin yung super chat ni Makagago. Ayan ho, ang super chat niya. Babasahin natin. Ayan, screenshot nyo. Siya ho yan. Ayan. Siya talaga yan. Mark Jason. Okay. Akala mo ako talaga yon, gunggong. Grabe ka naman, Norman Mangusin. Mapaniwala kang talaga. Ikaw ay bukod na pinagpala sa lahat ng mga demonyo. Kakaiba ka. I really like your style. Mangusin, tuli ka. O, para sa akin, tulin-tuli ka. Hindi ka support. Tuli ka. Kasi gago rin ako. Iyang kagaguhan mo ang kailangan ng mamamayang Pilipino sa panahon ngayon. Parehas tayong gago eh. Parehas tayong gago, Makagago. Gago rin talaga ako. Kininam. Makagago. Paunang salita mula kay FLM. Puki ng ina mo. Ngayon, nag-upload po siya ng Reels, mga kahombre ko, hindi na makapag-live. So, nag-upload na lang po ng Reels. Kung saan, sabi niya, Makagago, tapatan mo daw to, gag. O, mga basher, tumanga ka na rito, na magkapera ka. Kininam. Isang pabungad na salita para kay Makagago. Makagago, kininam. Good morning. Ano na, Makagago? Kaya mo ba to? Hindi mo to kaya. Bakit? Ay wala ka nga, puro ka lang yabang. Alam mo ba kung magkanong karaming cellphone nang ipamimigay ko ngayon at ganong karaming pera? Meron ka ba niya, Makagago? Ay di kayo wala. Eto na. Kami na kayo hihintay na lahat. Ano na? Ay di kayo ogag ka nga. Wala kang bearing o kininam. Tanga? Ano? Pasok na. Baka mahuli kayo. Ay dinit, ito mga dinit. Baka sakaling kayo mabigyan ng ayuda. Basher, hindi ka na. Huwag ka nang mahihiya. Pinapalabas niya, mga kahombre ko, sa mga fans niya, na siya'y namimigay ng pera at cellphone ngayon. Yung totoo niyan, mga kahombre ko, napakatagal na po ng video na yan. Alam niyo kung ba't niya yung ginagawa? Nanghihingi siya ng simpatya sa followers niya. Alam niya kasi na yung mga followers niya ay yung mga uto-uto na sahod sa mga influencers. Yan ang totoo. Nanghihingi na po siya ng tulong. Sign of desperation. Kasi talagang nababas na siya from top to bottom dahil exposed na po. Kung sa word na normal lang, hubad na. Yan ang totoo. Makikita natin dito.
In fact, mga kahombre ko, umeepekto. Kasi nawawala yung mga bash comment sa kanya, natatabunan ng mga hinging comment. Nako, dami pa rin talagang nauuto ni Kulao, mga kahombre ko. Delikado to, ha? Huwag po kayong magpapaniwala sa tao na ito, ha? Kawawa kayo, mga kahombre ko. Wag. At ito pa, mga kahombre ko, dahil po siya'y bilyonaryo, ha? Ang galing niya mag-edit. Yung pagka-voice over niya, no? Pinipilit niya kasing ilabas, mga kahombre ko, na ngayon to. Na ngayon talaga to. Kasi wala na talaga siya ma-flex na ganyang karaming pera. Wala siya ma-flex na ganyan, mga kahombre ko. Kaya ngayon, inilabas niya ito. Di ba? At halatang-halata naman na binoice over mo lang. Matagal na yung clip mo na yan, Kulaong. Nako! My goodness! Ano ba naman nangyayari sa'yo? Gusgusin! Meron pong isang netizen ang nag-message kay Makagago Wasapan. Good day, Sir MG. Regular guest yan si FLM and alam na alam agad ng mga staff na naka-check-in siya that day. Kasi maliban sa maingay at mayabang talaga siya in person, kilala yan bilang dugyot. at marumi sa room na kinuha niya. Narinig ko sa mga staff na ang panghe ng bathroom at may ihi-ihi pa sa gilid ng toilet bowl. And may ihi pa ang sink. Wow! Kadiri! Mas grabe pala to sa kilala ko. Isipin nyo yun. Sa lababo umiihi. Kakaiba ka talaga, FLM. Talagang tinurok sa'yo ang ihi ni Satanas. Kaya kakaiba talaga ang iyong mga trippings, ano? At kung ano sa tingin mo yung amoy niya sa video, ganun na ganun ang amoy niya in person. Sobrang amoy Yossi. Malayo pa lang naaamoy mo na. Tuwing nasa restaurant ng hotel, pumupunta pa siya sa ibang table para mag-brag ng kung ano-anong kwentong barbero. Kupal. If ever na umalis siya sa LP, baka naka-check-in ulit siya dyan para magtago. So yun, mga kahombre ko. For today, dyan na lang muna. Kasi syempre, marami pang susunod. Kasi alam nyo na, gagatasan po natin yan hanggat sa gusto ko. At gusto nyo, hanggat merong 100,000 plus views, okay tayo kay Norman Gusgusin. Ang tanong, okay ba sa kanya na siya ay ma-expose every damn day? Wala! Good fucking vibes! Oh, kininam! O kininam. Mga putang ina nyo kayo.